dinami-dami ng probinsya sa bansa, ang Batanes ang isa raw sa mga dapat niyong makita. Bakit kanyo? Hayaan niyong kumbinsihin namin kayo. Kung naghahanap ng break mula sa maingay na city life, isa ang Batanes sa dapat isama sa inyong travel bucket list. Sa tatlong isla ng Batanes na Itbayat, Sabtang at Batan, ang Batan ang pinaka-progresibo. Narito kasi ang capital city na Basco, ang sentro ng komersyo ng Batanes. Pero kung gusto nyong magbabad sa kultura ng mga Ivatan, dapat puntahan ang isla ng Sabtang. Dito, tradisyonal pa rin ang paraan ng pamumuhay ng mga lokal. Kapyan kamu panudyos! Yan, good morning! Ito, papunta po kami ng Sabtang, and going to Sabtang, meron silang transportation, bangka, pero sa kanila ang tawag, Efalua. Oh, look at that. Para siyang ano, diba? Yung sa Noah's Ark. Pero yung sa kanilang mga bangka dito, walang mga katig. Kasi matindi daw yung mga current nila. So kung may katig, ang tindi ng hampas. So, ewan ko lang, parang good luck pagka mga ganito yung... Siguro kailangan lang talaga yung marunong kang lumangoy. But, nakailan namang punta na ako dito, mga 4 na beses na. Very safe naman yung kanilang bangka. Dati pag pumupunta ako ng Sabtang, yung sinasakyan kong boat, parang kalahati lang ito. So, ito na yung pinakamalaking boat na nasakyan ko papuntang Sabtang. So, ito siguro yung sign na umuusbong ang turismo dito sa Batanes. Di ba? Parang beauty ko. Talagang pousbong na ng pousbong. Ha? Good morning! Ang sarap, no? Ay, good morning. 45 minuto hanggang 1 oras ang biyahe mula sa isla ng Batan papuntang Sabtang. Kadalasang maano ng biyahe, kaya dapat uminom ng gamot ang mahihiluhin. Pero worth it naman ang biyahilo dahil ito ang sasalubong sa inyo. Sa isla ng Sabtang matatagpuan ang mga bahay na bato na kung tawagin ay vernacular houses. Kapag sinabing vernacular ang isang istruktura, ibig sabihin, yari ito sa material na matatagpuan lang sa paligid ng isla. Ang disenyo, base sa kakayahan ng mga lokal nito. Wala pang simento noon, kaya ang ginamit para pagdikitin ang mga bato ay pandikit na makukuha mula sa corals at seashells sa tabing dagat. Ang bubong naman, yari sa damong kogon. Matibay ang mga damong ito at kayang tumagal ng 30 taon. Madalas daanan ng bagyo ang Batanes, kaya ang mga bahay na ito itinayo na may matibay na pundasyon. Ilang daang taon na ang mga bahay na ito, pero tingnan niyo naman, standing strong pa ang mga ito at nagagamit pa. Okay, lamyada muna ako dito sa village na ang tawag ay Chavayan. O, Chavayan, parang kanta. Chavayan na last town dito sa Sabtang. Pero, bago ako maglamyada, syempre, kailangan may protection muna ako. Because right now, it's really hot in the country of Sabtang. At ito kasi yung kanilang traditional na, ang tawag dito, vakul. Traditional na gamit ng mga kababaihan dito para protection nila sa init. Ay! In fairness, medyo parang lumili mo kaya lumamig. Para ka nagsuot ng sombrero, di ba? Rock and roll! Pwede rin gano'n OOTD. Para ka ng rockstar. Pero ako mukha akong bakulaw. Pag nagsusuot ako ng ganito, mukha akong bakulaw na. Okay, let's go! Sa tabi ng Chavayan ay ang Chamantad Tinyan Viewpoint. Dito, may maliliit na kubo kung saan pwedeng bumili ng souvenirs at makikain. Ito, ano po ito, Nay? Pansit po, ma'am. Pansit. Oho. Pero kayo po gumawa. Oho. Di po ba tradisyon sa Batanes po yung ganito yung ginagamit na dahon? Kasi pag may okasyon, sa kakasalan, pesta, yan ang ano namin. Pag bukas nito, ma'am, ganito lang para kakalat siya. Yung, gano'n. Bago mo, ispisa ng kalamansi. May kalamansi sa gitna.
Yung pansit nila, may additional na lasa nito para nagkaroon siya ng flavor. Ano pa po meron kayo po? Ito, yung alak, yung sugarcane wine. Sugarcane wine. Marami ho bang sugarcane dito? O, dito sa Batas, ang daming tubo. Kaya tikman mo siya. O, sige po. Ito muna. Yung lasa niya parang matamis na juice, pero may taste na alak pa din. At saka, Kadaling makalasing parang, yan, ma'am. Toast tayo. Niloloko mo naman ako. Toast po, toast. From the mountains, lipat naman tayo sa tabing dagat. Bisitahin ang isa sa pinakamagandang beach sa Batanes, ang Morong Beach. Wow! Look at this! Ito yung Morong Beach. Ito talagang pinupuntahan ng mga turista to or yung mga local, hindi lang turista ha. Dahil ito yung talagang makakapag-swim ka. Sabi nila, isa sa pinaka-the best beach sa buong Batanes. Tapos dito, ito yung Ahaw Arc. Ito natural rock formation to. And then, naku, pwede ka lang magpatapiso dito. Wow! Ay, ang liwa! Ang linaw! Wala kayong isda dito? Ang sarap! Pero ito, parang sementado. Dahil malamig ang buhangin, kahit tirik ang araw, masarap maglakad-lakad by the beach ng nakapaa at pakinggan ang agos ng tubig sa dagat. Hindi lang mga bahay, bundok at dagat ang maganda sa Sabtang dahil pati ang kanilang pamumuhay, nakaka-good vibes din. Dahil limitado lang ang mga kwarto sa paaralan, walang silid-aklatan kung saan makakahiram ng libro at makakapagbasa. Ganito man ang sitwasyon, nagawan pa rin nila ito ng paraan. Heto ang Little Free Library na produkto ng bayanihan ng mga Ivatan. Ang sabi po nila, hindi lang mga estudyante yung pwedeng magbasa. So kahit na hindi ka estudyante, pwede kang kumuha ng libro, basa-basahin mo, basa-isolin mo. O kaya kunwari, yung mga estudyante na nasarahan na ng library, inilalagay daw nila yung mga books dito para pwede pa nilang basahin. Sa Batan Island may Honesty Coffee Shop dahil sa Sabtang may version din nito, ang Conscience Tour. Oh, naku po. This shop is protected by CCTV. C. Core Christian Teachings and Values. Galing. Tulad ng Honesty Coffee Shop sa Batan, pwedeng bumili rito ng pagkain at souvenirs. Ugali kasi ng mga Ivatan ang katapatan, kaya buo ang tiwala nilang walang kukupit sa kanilang mga gamit. Ang nagpapalakad ng tindahan ay ang simbahan ng Sabtang na katabi lang nito. Kasi na-inspire ako before dun sa, di ba meron honest store sa kabilang island? Yun nga lang, ang income nito ay para sa aking scholarship program, feeding program. I am feeding 248 pupils every first Friday of the month. Misa bago mesa. Ayan. Naksaman! Tapos, Sir, hey Father! Okay po yun ah. yes. Opo, meron lang po akong wala po akong pambayad. Pwede ho bang mangutang? Sure. Opo, hindi. Marami dito, pag walang may pumapasok nga dito, nagsasabing, Father, wala akong pera talaga. Yun naman ang purpose nito para makatulong. So, kung wala ka talaga, magsabi ka lang, huwag ka lang magnanakaw. Yun, the best. Sa isang buong araw na pamamasyal, kahit sino, naku, talaga namang mapapagod. At para mapawi yan, hindi dapat palampasin ang kanilang pagkain na 100% Ivatan. Alright, tutulungan po ako na ipakilala ni Ate Orlene ang mga Batanes or Ivatan delicacies po. Diba? Ilan po yung lulutuin natin, ma'am? Lunis po, tsaka ng ugod. Wow, lunes and ubod. Sakto po, lunes ngayon. Naku, masarap po to para sa ating dinner mamaya habang nanonood po tayo ng good news.
Sa pagluluto ng lunyes, 2 sangkap lang ang kailangan, asin at hiniwang karne ng baboy. Noong unang panahon kasi, walang ibang sangkap na pampalasa ang mga Ivatan, kung hindi ang asin na nakukuha sa dagat. You prefer talaga rock salt? O, sige po. Kasanayan po namin asin yan. Oo, hindi tsaka parang feeling ko mas okay yun. Pagkatapos nun, okay, pwede ako tumulong sa'yo paglabas. O, sige. Tapos, pero ang lulutuin natin na lunyes na to, lunyes, di ba? Matapos mabalot ng asin ang baboy, agad na itong isinalang sa mainit na kawali nang walang mantika. Look at those! Okay, susubukan nating palabasin yung mantika ng baboy without putting oil, no? Sige. Hindi po siya didikit kasi hindi siya nag-feeds. Pure lang po. Ganun ba yun? Opo. Oh my gosh. Oh guys trivia to Aabuti ng 2 oras ang pagluluto ng karne para lumabas ang lahat ng mantika. After 2 hours, the good news is, eto na! Guys, lumabas na lahat ng mantika. Tingnan mo. Grabe! Sa kanya talaga to galing? Kanina tingnan mo nga, Tapos, ang paraan pala, ang tamang paraan para ma-extract mo talaga yung mantika, slow cooking, mahina lang po yung inyong apoy. Matagal man ang proseso, garantisadong worth it naman ang lasa. At dahil ito ay prito, pwede itong tumagal for 1 week nang hindi nakaref. Okay, ito na po yung aming finished product, lunyes. Not Huwebes, not Biyernes, but lunyes. Okay? So, naku, I'm gonna taste this na. Tikman ko po. Ang sabi ni ate, talagang ang texture niya, yung okay, walang sabaw talaga. Dahil very basic nga yung pagkakaluto. Tapos, talagang yung akala mo parang ang tigas. Kasi, ito yung mga pagkain nila na kapag tag-ulan or malamig, yung matagal kasi yung buhay. So, pinipreserve nila talaga ng matagal. So, hindi na kailangang i-ref. At saka nung dati kasi, ang mga Ivatan, wala silang refrigerator. Yung lasa niya parang nagprito ka ng, nagprito ka ng baboy. At very basic nga lang yung, niya, meron na siyang asin. At yung tinimpla ni ate, hindi siya maalat. Ang lunyes ng Batanes, may enjoy sa halagang 200 pesos at pwedeng paghatian ng 2 tao. Ang susunod na ulam na paandar ni ate ay ano pang pangalan? Ugod. Uvod. Hindi ba yun yung uvod ng bamboo shoot? Hindi po, iba po yun. Sige. Saging po yun. Oo. Ito, ano po ito? Ito po yung ugod ng saging, tinagtad po yan. Ibig sabihin yung pinakayang na bark? Ay, ang galing. Ilalim po. Sa isang bowl, pinaghahalo ang tinadtad na ubod ng saging, bawang, luya, giniling na isda, kinchay, hipon, sibuyas, asin, paminta at itlog. Okay, so namix na ni ate na mabuti. Namix na namin mabuti. Ngayon, ang gagawin natin, para kumorma na bilog, bibilugan natin ma'am. Ganyan. Pero gaano ba kadami? Ay, gaano kalaki? Depende po sa gusto nyo. Pwede maliit, pwede po siya maliit. Pero paano yung paraan ng pagbilog? Ganyan, parang iniitsa-itsa. Bakit parang dapat iniitsa-itsa? Para madali siyang Okay guys, kahit anong paraan pala, pwedeng sa ganyan, pwede yung technique ni ate, ganyan Okay, and then, ang laki ng malaki. Nabihan natin. Bilog, bilog, bilugan, masahe, 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 tumbukan, tumbukan. Ito na, our finished product. Guys, ang ganda po ng kulay. Pero siyang Christmas balls. Na? Okay. Pagkatapos ito, ano po na gagawin? Igisa na po tayo. Okay, okay. Ate, konti. Pagkagisa ng sibuyas at kamatis, buhusan ito ng tubig. Pagkakulo, ilagay ang sili na pampabango at pampalasa. Ihalo ang uvod balls. Ilang minuto lang ang hihintayin at pwede nang kainin ang uvod balls ng Batanes. Ang meatballs kasi pag kinainin mo, wala ka nang dire-diretso na siya, ganun siya kalambot.
Pero ito, meron ka pang mga nangunguya-nguya. Yung mga leaves na nilagay, bawang, lasang-lasa, yung ubod mismo, kasi parang hindi mo naman siya talaga sinobrang luto eh. So, may mga crunchy-crunchy part pa. I love this! Gusto ko na ito, ang sarap. Itong ubod pa na to, madalas nang ihanda kapag birthday, may mga okasyon, kasal. Siguro dahil bilog, diba, para siguro lucky or papaswerte. Pero sa akin, I'm always swerte. Akalain mo, makakain ka ng ganito kasarap na pagkain. May pagkalasa siya ng paksiw, siguro dahil dun sa luya. Para din siya parang tinola na nilaga. Siguro dahil sa kamatis. Ang oven balls, mabibili rin sa halagang 200 pesos. Ang lunyas at uvod na malinamnam, bagay raw kainin kasabay ng turmeric rice ng Batanes. Subukan ko kung panalo pa rin siya kung may turmeric rice. Pasok! Masdap. Ibig sabihin po, masarap. Lunyas, uvod. Uvod ng sarap. Masdap. Masdap niyo ako. Uvod ng swerte. Ang Batanes, talagang hindi nakakasawang puntahan. Kahit ilang beses akong bumisita rito, parang first time lagi yung pakiramdam. Kompleto ang experience mula pasyalan hanggang kainan. Isang trip na hindi mo kailanman pagsisisihan. Kapyan Kapanudios. God bless you guys! Diyos Mamahes Batanes! Salamat!